at that time, 65. 65. 68. 68 na yun, sir, yung Gabidaan. Pumasok ngayon itong Mindanao Independence Movement. Ako based sa Cotabato noon. Ako salesman ako ng John Deere Tractor. Oh. Ano, sir? John Deere Tractor. Salesman siya. Cover story niya. Yung mga malalaking traktora. Nagtinda ng Ako napapasok ko yung bahay, cover niya. bahay ni Matalam. Sige nga, sir. Kwento nyo nga yung... Kasi, sir, we are in your farm and you are known as the revolutionary agriculture dito, sir, sa Pangasinan. That's And how did you... And why did you... Why were you inserted, sir, at that time as an intelligence officers in 65 sa Cotabato? And of course, sir, wala pa noon. Wala pang sundalo doon noon. Oh. Kasi kami ni Kanye, aywan ko, si Kanye isang boss namin, Cagayan doon nakabase. Ang deputy niya, si Pisanya. Ang sa Zamboanga, was Quintos. Sa Davao, si Harke. Ako sa Jensan. Ngayon, dalawang class 60, si Quintos at saka ako. Tapos si Harke, 61. Pero palipasay ako sa Cotabato. Lahat ng cover story, nag-ano ako eh. Naging, nung una, to cover up yung natural na ano yung justify my cover story. Na-revert ako. So, na-revert ako ng civilian, pumasok ako sa private. Kaya na, salesman ako. Ayun. Pero, I was a commandant of one university noon. Doon. Pero nagpa-revert ako upang makalabas ako. Kasi kung commandant ka, doon ka lang, hindi ka makalabas. Sir, sabi ko, gusto ko lumapas. O, ay, anong gusto mong cover story? Sir, meron ready. Basta, pag-issue kayo ng order sa Port Military Area, na reverted ako. Hindi naman nila alam kung regular o ano. In-issuean ako. Pinakita ko doon. So, nakapasok ako. Doon, alam mo, agriculture ako. Cotabato is agriculture. So, sok-sok ko lahat ng ano. Pikit, yung mga masisilan, parang, hanggang Kidapawan, Mlang, all over. Pero noon, ang isang problema ko sa Jensan, itong dole, yung labor problem, labanan naman ni Las Marias at saka ni Conrado, yung taga Davao. Ayun. Kaya doon nadi-disturb sa akin sa security ko. Pero ako, libre akong anywhere in Cotabato. At that time, sir, meron na bang inkling ng may mangyayari mid-60s? Mid-60s, meron na. Ano yung mga initial indication, sir? Ito. Nag-i-start na yung mga Muslim. Kasi progressive mga Christians. Kasi doon, mayroon mga 24 hectares, mayroon rice treasure na malalaki, mayayaman na. Sabi mo ito mga Muslim na mga anak ng mga dato, mga Christian, mayaman na sila, tayo hindi. So, nag-start sila na mag-agitate. Kasi, bakit sila mayaman, tayo hindi? So, nag-start sila. Ngayon, mayroon akong isang kabuhayan dito. Sabi niya, pwede ba? Itong pera, hanapan mo ko ng 50 caliber. Ipunta naman ako sa Cavite. Naghahanap dyan. Wala. Ngayon, nakontak ko yung si Barcelo, CEO ng
522 engineer sa Pikit. Meron siyang yung truck na ano, may late mga machine, yung late machine, yung pagtuturno. Ay mga kontak ko, mga Kristiyano, sir, sabi niya, walang nasira yung firing pin ng garan ko, nasira firing pin ng shotgun ko, nasira yung firing pin ng ganito. Bigyan niya sa akin. Pinaturno ko lahat dun sa ano, kay Barcelo. Plus 59 eh. So, nagkaigigan kami. So, nabid up ngayon yung Ilaga. Ano yung una yung pasok, sir, or paano nyo unang na-encounter yung Ilaga as a concept and as a group? Yung ano, bawi-bawi. Kung may namatay na Kristiyano sa Isulan, babawi kami sa Midsayap o sa Pikit. Ganoon. Kung may namatay sa Samlan, babawi sa Pigkawayan. Ganoon. Yun yung initial, sir, na mga... Initial. Hanggang lumaki na o medyo nag-organize na rin. Plus, mayroon akong kasamang police captain, Captain Tronco, Ilunggo ito. Cotabato was more on Ilunggo. Ang provincial commander si Colonel Catral, isang G2 ng First Division ng tiniente ako dyan. Di, tatlo kami. Kakasama na naman. So, medyo napalakas namin yung Christian group. Ayun. Paano, sir? Kasi di ba, sir, may black shirt na rin dahan-dahan noon? O wala pa? Wala pa. So, Ilaga muna and then kayo... Ilaga at saka Octopus ba? Hindi. Octopus kay ko na yun eh. Las Marias eh. Ilaga. Barakuda. Barakuda, Ilaga. Pero Barakuda, sir, hindi mapuro naman sa norte yun, di ba? Sa Lanao, Lanao, sir. Pero ito, may link na nun. Kaya nga, nung nag-start na yun, palala. Pero ako, kami ni agent kabulisan ng Cagayan, ng NBI, base kami sa Cotabato City. Nag-uusap kami. Kasi at tasking sa amin dalawa, i-produce namin yung original na manifesto ng MIM. Sabi namin, imposible na makakuha ng yung original na manifesto. Kasi it does not hold down in court yung mga yung Inter-report lang. copy lang ng Xerox copy. Kahirap naman, sabi namin. Inumpisa na namin ng pag-organize. Ayun. Hanggang nagkaroon ng mobilization, division mobilization, 4th division na held in Cotabato. 60 Division. ano na to, sir? 60... Hindi ko na sigurado yung year. Mga 67, gano'n. Hindi pa pumutok, sir, ang buldon. Hindi pa. 60, siguro mga 67, ganyan, 66. Pero at that time, mayroon na kaming isa counter, mayroon na kaming namomonitor support from a third country. So, yung green guards ang tawag nila, at saka traveler's check. Nakaka-monitor na kami ng traveler's check na pumapasok. Wala pa armas nun, sir? Puro pera pa lang? Wala. Pera at saka training and then organization. So, nung nagkaroon ng mobilization, nag-tasking na ako. Naka-recruit ako doon ng mga deep penetration agent ko. Ayun. Ngayon, nung lumala, kasi nakakapasok na rin kay Matalam eh. Yung mga mayors niya, Medsayap, si Atty. Banyaga, yung mga close-in niya,
Kristiyano yan mga yan, nakakausap ko. Nagko-confide sila sa akin. So, alam ko na, ganyan na. For the benefit of the new generation, sir, sino ba si Matalam at that point? He was the governor of the whole of Cotabato. Hindi pa divided doon ng Cotabato. Oh, sir. Wala pang north tsaka south, no? Wala pa. Buo yan. Para So, he is a traditional royal blood ng... royal blood at saka political kingpin. What was his motivation, sir, to initiate the MIM? Because of his siguro yung kanyang government, kasi governor eh. Si Pindaton was a congressman of coming from Cotabato. Mayaman si Pindaton. Kaya nga, Magka-rebel sila? not exactly. Kasi nagkakaano sila. They are in speaking terms. Pero alam mo naman sa Muslim eh, kung ano, hindi magkaano, yung pamilya, kung may rape eh, mag-class yan eh. Si Pindaton noon eh, bulwan ang hawak niya. Yung sa, ligwasan. Si Matalam, pikit. Midsayap. Tsaka, ano na ang bayan? Dulawa, no? Mangagoy. Nakalimutan ko yung Mangagoy, sir? bayan yun. Doon ko pinupuntahan. Then he has si Lagpan in Parang. This is towards Lake Lanao del Sur. Lanao del Sur. Ito ngayon yung lagpan niya sa Parang ang kumukonekta ngayon kay Dimapuro. Now, nung delikado na rin ako. Sabi ko kay Captain Canyeso, Sir, sasaludo ko ngayon. Can you give me one schooling just so I can get out? Kumuha ko ng advanced intelligence. Bumalik ako dito sa Luzon. Sa balutan, the whole set house, radyo lahat. Sinulat ko. Kasi that time, ang radyo ko, kay KWM2, I can reach Vietnam. Yung ginagamit ng mga ham operator, ayun ang capability ko noon sa communication. Kapitan kayo nun, sir. And at that time, medyo alam nyo na may malaki ng move towards big violence na... Yeah. Bakit, sir? Bakit? Sinasabi ko kay General Cañesa, kapitan pa lang siya. Pag nagre-report kay General Espino noon, si General Espino, aywan ko kung sinong G2 niya noon. Ang palaging sinasabi, may political color yung report namin from Cotabato. They did not believe. Kaya nga umalis ako doon. Political color, sir, meaning... They didn't believe na there is actual build-up. Build-up. Military build-up. Bago kayo umalis mag-schooling, sir, di ba sir, sabi nyo kanina, mga traveler's check pa lang, pera pa lang nagdadating. Pero bago kayo umalis, meron na bang actual importation or smuggling of firearms? O wala pa? Wala pa. Wala pa. Yun lang, di mapuro noon, malakas na sila sa Lanao. Sa Hulo, wala pa. Pero yung warlordism, sir, sa Cotabato, intact na noon. Datu system, warlordism, etc. In control sila ng society. Datuism. Yun na yun, sir, no? Ayaw. Kasi maluwag ang Cotabato eh. Ligwasan, then Kulaman Valley, dito sa north, towards Bukidnon, towards itong Davao side, north of Mount Apo. Diyan ang nun.
Feel nyo ba, sir, noon irreversible na noon yon yung situation? Nung pag-schooling nyo? Palala na. Ang yung ang feeling ko noon it will escalate to a certain degree. Kasi nung nag-usap kami ni yung CEO ng batalyon, ako 28 to 27 yun, si Colonel Batilo, kinakantsawan namin. Sir, sabi namin, kung may engage kayo, sabi niya namin, ang advice namin sa kanya, lahat ng radio communication going up, putol. Bakit? Ceasefire na naman yan. Pagtatagal na naman yan, kawawa kayo. Ayun ang advice namin. Bakit, sir, may ganun na naman? Kasi nadaanan ko, sir, yung mga suspension of military operation, somo-somo na yan. Nung panahon nyo, sir, may ganun na rin? Mayroon na. Yung first battle of Boldron, sinasabi namin kay Batilo pag ano, huwag ka nang kumuntak sa taas, bira. Ayun. So, mag-end tayo, sir, sa first episode nyo na nag-schooling kayo. Ano, sir, yung ano nyo na noon? Kapitan kayo. You did not know you had a long career pa ahead. Pero yung first episode ng buhay nyo, sir, as a captain, ano, sir, yung ano nyo noon? Ano yung dala-dala nyong lesson na about yan, sir, na? Kasi witness kayo to the build-up. Ang concern ko noon, concern namin, yung class namin, yung mga contemporaries ko. Dumura ka sa GHQ, chances are, maduraan mo, full colonel. Ano sabihin, sir? Extended, marami ng extended ng full colonel. Ano sabihin? Yung... Paano kami? Paano kami aakyat? Paano sila ma-promote? Ang dami. Top heavy nun, sir. Top heavy. Ayun ang concern namin sa mga contemporaries ko nun. Yun yung una yung concern, sir, na. Oo. Pero as far as supplies, okay pa naman kayo nun, sir? Medyo. Hindi pa. Wala pa. More of a problem. Problem na nun. Supply. Problem na nun. Oh, may mais. Kabang ano. Ngayon. Ito, sir, i-conclude. First episode, sir. Yung second episode, yung gera. So, yung Battle of Boldon. Pero, ito, sir. Wala na ako noon sa Battle of Boldon. Oo, sir. Yung una, sir, nito is binibuild up natin yung, kasi napaka-importante sa generation ngayon to understand how slowly it happened Kasi ngayon, sir, namana na lang ng ano na, yan na, andyan na lahat ng gera, andyan na lahat yung armas. Kami, sir, 2000, lumaban na ako, sino na General Yugyug. I mean, lahat kami lumaban Pero nag-build during your time. Nag-start during your time. So parang, kaya precious tong interview na to, sir, because, kaya ako tinetrace, because doon ba nagsimula na sa Ilaga, and then royal families, and then Muslim problem, may foreign intervention. Yun na. Recipe for... At that time, when I left Mindanao, anybody, yung grace nila is as good as mine. Ibig sabihin, I cannot say kung ano, pero indicator siya na talagang may mangyari.